Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung breaking news tungkol sa pagturuan ng Iran at ng Amerika kung sino ang unang lumabag sa kanilang peace agreement na pinirmahan nung nakaraang linggo sa Switzerland. Well, ang una talagang umatake dito sa tingin ko ay ang Iran, di ba? Inatake yung isang parang sa Panama na oil tanker, inatake ng drone kaya gumanti ang Amerika at tinira ang mga drone facilities ng Iran. At gumanti na naman, mas grabe ang ganti ng Iran dahil sa US bases sa Bahrain at Kuwait ang tinira ng Iran. At magmula noon hindi pa gumanti ang Amerika eh. Pero dito merong sinabi ngayon si Trump, bago lang to, kanina lang sabi ni Trump, there may come a point when we are no longer able to be reasonable and we will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. So, ibig sabihin ni Trump ay parang hindi niya na matiis eh. Parang hindi niya mapigilan ng sarili niya. Hindi na siya maging reasonable pa. So, papunta na sa the last resort which is militarily completing the job. Ang job dyan ay of course ay bombahin ng Iran, di ba mga kababayan? Kaya hindi na ito makuha sa santong dasalan, sa tingin ko hindi makukuha ng santong dasalan ng Iran. Talagang mga walang hiya yung mga ano na yan, mga tao na yan. Lahat ng presidente sa Amerika since 1947 pag-upo ni Ali Khamenei, since then, lahat ng presidente ng Amerika ay niluloko ng Iran, sabi ni Trump. Kaya sabi ni Trump, sa akin hindi ubra yung kalukuhan nyo. Wala kayo sa akin. So, alam naman natin na street wise, street smart si Donald Trump. Hindi kagaya ng ibang presidente na napaka formal lang. Kaya alam ni Trump ang bardagulan sa daan, bardagulan sa opisina, kahit saan na bardagulan, ay alam ni Donald Trump yan, mga kababayan. Kaya yung sinabi ni Trump na Iran, in this case, Iran will no longer exist. Ibig sabihin ni Trump, parang mawala yung IRGC. IRGC lang naman ang tinukoy niya. IRGC will no longer exist kung ganito palagi ang galaw ng Iran towards the peace agreement na kanilang nilagdaan. Kaya ito, atin muna pakinggan ang ating mga kaibigan sa UNTV para sa mga detalye ng balitang ito. Tinarget na US Central Command ang iba't ibang lokasyon sa Iran ilang araw mula nang lagdaan ni US President Donald Trump ang kasunduang pangkapayapaan. Ito ay matapos na umatake ang isang one-way drone ng Iranian forces na tumama sa MT Kiku, isang Panama flag tanker. Sa Truth Social, binigyan diin ni US President Donald Trump na hindi na iiral ang Islamic Republic of Iran kung magpapatuloy ito sa umunoy paglabag sa kasunduan. Bilang ganti, nagpakawala umano ang Iran ng ballistic missiles at drones sa 8 pangunahing infrastruktura sa Ali Al Salem Base sa Kuwait at 5th Naval Fleet sa Port Salman, Bahrain. Iginiit din ng Iran na nilabag na US ang kasunduan dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon, isang kondisyon na dapat ay kasama sa kapayapaan. Nagbabala rin ng Iran na maaaring tuluyang masira ang anumang progreso sa naturang kasunduang pangkapayapaan. Okay, so nakuha niyo ba mga kababayan ang whole picture, the whole of the picture ng Iran versus the world? Ang Iran ay parang lasing na nag-aamok sa isang komunidad, which is ang komunidad na yan ay mababait na mga tao at biglang may nalasing o nagiging drug addict at nagwa-wild sa community. At lahat ng mga nakatira sa community ay takot na takot at hindi sila lumalaban. Parang ganyan ang nangyayari sa Arab Gulf or sa Arab nation or sa Gulf state. Kinabibilangan ng Qatar, UAE, yung Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait,
at iba pang mga Gulf state diyan, ang sobrang bait kasi ng mga ano diyan, mga presidente. Ayaw nila ng gulo kasi gusto nila negosyo lang. Kaya nga nagiging mga magagandang bansa 'yan, 'di ba? Katulad ng Dubai, ang gaganda ng mga building diyan dahil nga sa yung kanilang pamumuno ay hindi terorista. Hindi terrorist, sila ay mga legit na mga isip negosyante. At ayaw nila ng gera, kaya mga duwag sila. Ayaw nilang pagtulong-tulungan itong Iran. Sabi nga, may kasabihan nga na if we are united, we will stand, and divided, we will fall. So itong Arab nation, kung united talaga ito, at tatayo sila at wag na silang magpabuli pa sa Iran, sila na lang yung bumugbog dyan eh. Balik kuyugin nila yan, bugbugin lahat yan, kung bugbugan pa. Pero sa digmaan ay bombahin nila ng lahat ng meron sila, mga missiles at kung ano-ano pa. Tapusin nila ang Iran para matapos na yan ang gulo-gulo. Sobrang gulo na bansa yan. Pinagbigyan na nga ni Trump. Sobrang pasensya ni Trump dyan kasi sabi ni Trump, I'm a businessman at ayokong bombahin ang Iran hanggang sa madurog. Gusto ni Trump merong makuha dyan. Sabi ni Trump kanina sa kanyang news, sa kanyang Truth Social na he wants the spoils of war. Ano ba itong spoils of war? Yung mga natitira na kayamanan. Anong kayamanan meron ng Iran? Of course, oil. Yung langis. Yun yung mga spoils eh. Ibibigay kasi yan kung sino yung victors or sino yung nanalo, sino yung champion sa digmaan. Doon ibibigay yung spoils of war. Katulad ng Yamashita Treasures, dahil sa Amerika ang nanalo, ay may nakuha ang Amerika sa Yamashita Treasures. Yun ay spoils of war, mga kababayan. Kaya ayaw ni Trump na matapos ang digmaan na wala siyang makuha sa Iran eh. Kaya kung bombahin niya yan, inuclear bomb niya yan, wala nang makukuha eh kasi contaminated na lahat. Kaya maganda talaga yung Iran talaga ang mag-surrender kung ano man yung kasunduan. Iran ang magbibigay ng langis sa Amerika katulad ng ginawa ng Venezuela na 50% ng profit ng langis napunta ngayon sa Amerika. So yun ay isang spoils of war, sabi ni Trump. Okay, so ito namang sabi ng Iran na ang Israel daw ay dapat tumigil na sa pagbomba sa Hezbollah. Paano matitigil ang Israel? Meron na nga silang na-discover na bagong napakalaking tunnel na nandyan lang sa kanilang border. Ginawa ng Hezbollah through the funding of Iran. Yan ay napakalaking tunnel, kargado ng mga kung ano-anong mga bomba ng riyan, missiles, drones, at malapit na malapit lang talaga sa border ng Israel. Kaya anytime, diyan lalabas yung mga sundalo ng Hezbollah at bubumbahin nila ang Israel habang natutulog. Di ba mga kababayan? Kaya ayaw ng Israel ng ganun. Kaya binubumba nila ang Hezbollah ngayon dyan sa border para gawin nilang buffer zone. Yung border na yun, sirain yung malaking tunnel na kanilang nadiskubre. Kaya hindi pwedeng sa ngayon magipag-negotiate ang Israel dahil binubumba din sila ng Hezbollah. Ikaw bang suntukin sa mukha? Ayaw mo bang gumanti? Napakaturpi mo naman kung ganun. Kapag binuntal ka sa mukha, buntalin mo rin sa mukha. Ganun yun, proportionate eh. Ang gera ay proportionate. Kapag binumba ka, bumbahin mo rin. Pero wag mong tunawin. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa napakagulong pag-iisip ng IRGC ng Iran? Ibibigay na nga ni Trump yung i-release na yung pagka-hold ng kanilang mga assets. Merong 120 billion na ibabalik sa kanila, dollars yun. Tapos ngayon, ang gulo-gulo nila, di ba? Mayaman na sana sila ngayon. 120 billion, ibabalik ni Trump. Yun ay mga frozen assets ng Iran sa Amerika. Paki-comment sa ating comment section, mga kagulin boy, mga kababayan. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli.